Welcome to Graceful Homeschooling. I'm Amy Grace, isang homeschooling mompreneur na kumikita habang nasa bahay. Tumutulong din ako sa mga stay-at-home homeschooling moms na mag-set up ng kanilang home-based printing business at kumita rin habang nasa bahay. So today, it's another day and it's another paper project na gagawin natin. At ito ay patok na paper products dahil alam niyo ba na hanggat merong batang nag-aaral, merong gagamit ng mga paper products na to. At ito, yung mga student notebooks. So, alam niyo ba na makakapag-create na kayo ng mga student notebooks gamit lang ang mga basic tools na probably meron ka na dyan sa inyong bahay. Hindi natin kailangan ng mga heavy-duty na equipment para makapag-create nitong mga notebooks na to. Although mamaya, meron ako ipapakita sa inyo na isang heavy-duty equipment. Well, dalawang heavy-duty equipment, pero hindi naman siya necessary. Okay, so ngayon, papakita ko muna sa inyo kung ano yung mga sample products na ginawa na natin dito sa Graceful Homeschooling. So here, yung ating mga student notebook. So medyo marami na to, pero hindi pa ito lahat yung mga ginawa natin dito sa Graceful Homeschooling. Some of the notebooks lang ito na create na natin dito. Now, ito yung isang example natin. Yan, princess yan. Tapos, meron din tayo mga rainbow. And then, ito, this one. So, pwede nyong i-personalize yung mga notebook ninyo. Pwedeng meron na subject dito sa taas. Tapos, merong name, grade, and section. And pwede din naman na hindi na natin kailangan pang i-personalize yung mga notebooks natin. So, ito din yung isa pang example. And also this one. So, marami tayong magka-create na mga notebooks or student notebooks, depende sa design na gusto ng inyong mga customers. At alam niyo ba, na kapag pinersonalize natin yung mga notebooks natin, ay talagang mabentang-mabenta yon. Kasi hindi na kailangan pang lagyan ng mga parents ng mga subjects, tapos ng pangalan ng kanilang mga anak. Kaya, mas maganda na personalize talaga yung gagawin nating mga student notebooks. Now, ngayon, ano ba yung kailangan natin na mga materials, tools, supplies, para makapag-create tayo ng mga notebooks. So, unahin na natin yung ating cover. So, ito yung gagamitin nating cover dito sa ating project or sa ating paper product na to. Now, nilagyan na natin siya ng subject dito, tapos meron na din dyang name, grade, and a section. So, yan yung ating gagawin na template. Now, print natin itong ating template dito sa A4 na double-sided na photo paper. So, yung photo paper na to is in 200 GSM. So, pwede din kayong gumamit ng 220 GSM or 250 GSM kung gusto nyo na mas makapal yung cover ninyo. Pero okay na for me, itong 200 GSM na photo paper. Now, for the inside pages, iba-iba yung inside pages na ginagamit para sa mga student notebook. So, depende yan sa grade level nila. So, meron sa preschool, meron sa grade 1, grade 2 hanggang grade 10. Imagine, sa dami ng mga batang gagamit ng notebooks, hindi talaga mauubusan ng mga gagamit nito. Now, papakita ko lang sa inyo yung mga inside pages na ginawa natin. So, yan yung isang example ng inside page natin. Medyo maliliit na yung space, tapos red and blue na yung lines na ginagamit kapag grade 3 na ang gumagamit. Now, pagka naman grade 2, pag grade 2 naman, medyo mas malalayo yung space ng mga lines natin. But gumagamit na rin ng blue and red na lines para sa grade 2 students. Sa mga preschoolers or kindergarten at mga grade 1 naman, ang ginagamit nila ay ganito. So, color blue lang siya, tapos medyo malalaki yung spaces ng mga lines pagka grade 1 or preschooler ang gumagamit. Well, hanggang grade 2 actually yan. Okay, so yan yung inside pages natin. So for this time, ito yung gagamitin natin na inside pages. So print lang natin yan dito sa ating paper 1 na bond paper. So, itong paper 1 na to, wala lang ako sample ng A4 dito na paper 1, pero ang gagamitin natin ay A4 size. Kasi ang size ng, standard size talaga ng mga notebook ay A5. So, itutupi natin yung A4 size na bond paper, magiging A5 na yan. So, ito yung gagamitin natin para sa ating inside page. Now,
para naman maproteksyonan yung ating mga cover. So, gagamit tayo nitong A4 na phototap. So, itong phototap na to ay hologram rainbow ang gagamitin natin. So, mamaya, meron din ako papakita sa inyo kung ano pa yung alternative na pwede natin gamitin para ma-cover natin yung ating mga or ma-protection na natin yung ating mga cover. So, yan, yung gagamitin natin rainbow hologram or hologram rainbow. Meron pang iba't ibang klaseng mga types ito or texture. Like, for example, merong matte, hologram star, hologram fireworks, leather, glitter. So, depende sa kung ano yung gusto ng customer ninyo. So, yan, yung mga materials na gagamitin natin para makapag-create tayo ng mga notebooks. Now, pag-usapan natin yung mga tools naman na gagamitin natin para makapag-create tayo nito. Unahin na muna natin dito, syempre sa gunting. So, kailangan natin ng gunting kasi mamaya magkakat tayo ng sobra na phototap. Kailangan din natin ng cutter, utility cutter, para naman ikakat natin yung mga excess or yung mga borders ng ating notebook. Tapos, kailangan din natin ng scraper pag nag-apply tayo manually ng phototap. And then, kailangan natin ng ruler kapag magkakat na tayo ng mga sides or border ng ating notebook. Kailangan din natin ng long arm stapler. So, yung long arm stapler ay, ang kailangan yung talagang makita dito ay yung kaya or abot niya talaga yung sentro ng A4 size na bond paper. Kasi meron kayong makikita na mga stapler na hindi kaya yung kalahati ng A4 size na bond paper. So, pwede din kayong gumamit ng rotary na stapler para mabind din ninyo yung inyong mga notebooks. So, kailangan din natin ng self-healing mat kapag tayo ay magkakat na ng ating mga borders ng ating notebook. And then, kailangan din natin ng acrylic ruler para lang pag magkakat na tayo ng ating sides or border ng ating notebook ay magiging madali na for us. So, yan yung mga tools na kailangan natin para makapag-create tayo ng mga notebooks. So, ngayon ay mag-assemble na tayo ng ating notebook. Meron na akong self-healing mat dito sa table. Mag-apply lang muna tayo ng phototap. Dito sa ating cover, gagamit tayo ng hologram rainbow na phototap. So, ito yung itsura niya kapag tinatamaan niya ng araw. So, parang meron siyang mga rainbow effect. So, itong phototap ay self-adhesive na to. So, kailangan talagang, konti lang muna yung ifo-fold mo. Tapos, dahan-dahan mong i-apply itong phototap. Kasi pag nilagay mo talaga or pinil off mo to ng buo, tapos dumikit siya dito sa ating cover, hindi na natin siya pwedeng mabakla. So, masisiraan na tayo ng cover. So, sayang yung cost natin for the cover. So, maglalagay lang tayo ng ating phototap. Okay, make sure lang na naka-gitna siya. And then, gamit lang tayo ng scraper. So, sa pag-apply ng phototap, yung scraper natin, huwag tayo maglagay ng pressure. Tapos, slide lang talaga natin yung ating phototap o yung ating scraper ng dahan-dahan para maiwasan natin yung mga bubbles. Okay. So, medyo challenging yung pag-apply ng phototap kapag hologram rainbow kasi sometimes talagang mas madami yung nangyayari na bubbles or kaya nagka-crumple talaga siya. So, yan. Tapos, mag-apply din tayo ng phototap dito sa ating back cover para lang din, ma-make sure natin na balance yung moisture para maiwasan din natin yung pag-curl up. Okay, so scrape lang natin para ma-make sure natin na walang bubbles at walang crumpled dyan sa ating cover. So now, ang gagawin naman natin ay dahil meron niyang mga excess sa gilid niyan, kakat lang natin yan gamit ang scissors. Hanapin lang natin kung ano yung mga lumagpas na phototap para hindi yan didikit sa ating inside pages. Okay, so cut na natin yan. So, i-fold lang natin ito sa gitna para mamaya pag nag-staple tayo,
mas madadalian na tayo kung saan natin i-staple yung ating notebook. Pag gumamit ka nung hologram na Photoshop, medyo challenging siya kasi parang medyo crisp siya. So, nagmamark talaga siya. Okay, so na-fold na natin yan, or ito yung tinatawag natin na score. So, pag na-score na natin yan, kunin lang natin yung ating inside pages. And then, syempre, gagamit tayo nitong ating long arm stapler para i-staple yung ating project. So, pag gumamit tayo ng ganitong long arm stapler, medyo kailangan natin ng force para i-stapler itong ating notebook. Dahil pag kumakapal na yung notebook, medyo kailangan lalagyan mo na siya ng force. Okay, so yan, nakagitna na siya. So, yan. So, dahil medyo makapal yung project natin, pagka kinapa mo tong ating staple wire, medyo nakaangat siya. So, ang gagawin lang natin, kahit kumuha ka lang ng scissors, tapos ayusin lang natin yung mismong staple wire para hindi masugatan yung mga bata. Pero kaya pa rin talaga nito yung 25 sheets of paper. Okay, so there you go. Yan. Ngayon, i-fold lang natin ito sa gitna. Mapapansin nyo na kapag finold natin ito, hindi nagpapantay yung ating border dito or yung gilid natin. Kasi nga, habang kumakapal yung project natin, syempre nagkakaroon ng space din. So, gagawin natin dyan, ikakat natin yung mga gilid-gilid para lang din magpantay yung ating notebook. Okay. So, okay. So, now, fold na natin yung ating notebook. So, makikita nyo, di ba, merong mga lagpas-lagpas na mga papel dito. Plus, hindi kasi borderless yung printer natin. Kaya, meron kayo makikita na border. So, ang gagawin natin, or ang gusto nating ma-achieve, ay yung malinis yung border natin. So, parang wala talagang makikita na white space dyan. So, ikakat lang natin yung gilid. Siyempre, gagamitin natin itong ating utility cutter. Para lang din mapakita sa inyo na kahit basic tools lang, pwede na kayo talaga mag-start ng inyong home-based printing business. So, lay flat nyo lang itong ating notebook dyan. And then, ilalagay natin itong acrylic ruler natin. Make sure na ang lalagyan nyo na pressure ay itong ating ruler, no? Tapos, pag gagamit na kayo nitong ating cutter, ay ito naman, hindi natin lalagyan ng pressure. So, para lang din pag nag-a-apply ng Photoshop, di ba, yung meron tayong scraper na hindi iyon yung nilalagyan natin ng pressure. Pero this time, ito ang lalagyan natin kung nasaan yung ruler. So, make sure din na matalim yung cutter ninyo para hindi rin parang pantay-pantay pa rin yung cut ng ating paper. Linisan lang natin yung ating gilid. Yan, makita nyo na malinis na itong side na to. Now, yung both side naman sa bottom tsaka sa top, yung ika-cut natin. So, pagka nag-cut kayo, kailangan yung naka-fold, yun yung nandun sa ibabaw. Para lang din malinis or hindi tayo mahihirapan kapag nag-cut tayo. Again, huwag kayong mag-put ng pressure dito sa cutter natin.
Alright, so yan na yung ating notebook. So malinis na siya. Wala na tayong makikita ng mga white space or white border dyan sa ating notebook. So here it is. Yan yung ating student notebook. Diba? Grabe, dahil alam nyo ba na basic tools ang ginamit natin. Cutter lang, self-healing mat, itong long arm stapler natin, tapos scraper, gunting, acrylic ruler, nakagawa na tayo ng ating notebook. So now, meron ako papakita sa inyo na pwede din tayong gumamit ng heavy duty na stapler. Ito yung ating heavy duty na stapler nun, na ginagamit kapag makapal na talaga yung ating mga notebook. So like for example, mga 30 pages na or 30 sheets na of paper ang gagamitin natin, 40 sheets of paper na ang gagamitin natin, kailangan na natin ng heavy duty na stapler kagaya nito. Because ito ngang ating long arm stapler, ang kaya lang nito ay hanggang 25 sheets of paper. So yan yung pwede natin gamitin kapag ang kikreate na natin ay 40 pages na or 30 pages up yung gagawin natin na notebook. Okay, so dito naman ay meron ako ditong laminating machine. So itong laminating machine, ginagamit natin to kapag ang gagamitin na natin na laminating film ay itong calling card laminating film. So itong calling card laminating film, meron itong dalawang klase din or variation. So merong matte and then meron ding smooth. So ito yung smooth ay para siyang glossy siya. So pagka nag-apply tayo or ito yung ginamit natin, yung calling card laminating film, kinakailangan na natin ng laminating machine para ma-apply natin yan because kailangan ng heat transfer para mag-close yung ating laminating film or cold laminating film. It's because ito ay para siyang pouch na ilalagay mo dito yung cover mo. I'll show you anong itsura nito. So, para siyang pouch, just like this one. Medyo manipis lang ito compare sa cold laminating film or sa phototop natin. Ganyan ang itsura niyan. So, para yung pouch. Tapos, dito mo ngayon ilalagay itong ating cover and then i-close mo lang yan. Tapos, ira-run natin yan dito sa ating laminating machine. It's because kailangan natin ng heat transfer para mag-close itong ating calling card laminating film. Pero, ito yung ginamit ko for this notebook. So, makikita nyo, medyo glossy yan. Ayan, glossy-glossy yan. Tapos, medyo manipis yung dating nito kesa compared to this one. It's because ang manipis yung ating calling card laminating film kesa doon sa ating phototop or sa ating cold laminating film. So, yan yung pwede nating gamitin kung halimbawa meron na tayong pambili or mag-upgrade na tayo ng mga gamit, mas okay din na gamitin na yung ating laminating machine tsaka itong ating heavy duty equipment para mas makapal yung mga notebooks na pwede nating makreate. So, yan yung ating notebook. Ito yung pinag-aralan natin today. So, I hope na-encourage kayo at na-inspire na kahit na mga basic tools lang ang meron kayo sa inyong bahay ay pwede kayo makapag-create at makapagsimula ng home-based printing business. So, iyan. At ang marami pang mga products na pwede nyong makreate, galing lang or gamit lang ang mga basic tools. So, yan yung tinuturo natin sa Papers to Profit. So, sa Papers to Profits, tinuturo din natin dyan kung paano kayo makapag-create ng journals, planners, devotionals, mga learning activities, learning materials ng mga bata, at iba't iba pang klaseng mga paper products. And dyan sa Papers to Profits ay meron kayong hundreds of templates and printables na pwede nyo nang gamitin to any of your creative projects. Meron din kayong access to our partner printer. So let's say wala pa kayong mga printing equipment, okay lang yan. So meron tayong partner printer na sila muna yung magiging production team nyo. And then kung meron na kayong mga nabenta na mga paper products na pwede na kayong mag-upgrade, bumili ng mga printing equipment nyo, so pwede rin. At meron din kayong access to our exclusive student community wherein meron kayong 5,000 plus na mga stay-at-home moms, mga homeschooling moms, individuals na nagsimula na sila ng kanilang home-based printing business at ngayon ay kumikita na sila habang nasa bahay. So kung interested kayo dyan at kung gusto nyong sumama sa ating kumikita habang nasa bahay journey, ilalagay ko yung enrollment link in the description box. So thank you so much for joining me. I hope na natulungan ko kayo
yun, encourage ko kayo today. And huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe. I-click nyo lang yung subscribe button at i-turn on yung notification bell para hindi nyo na-miss yung mga ganitong content here in my channel. So thank you so much. I hope na makita ko kayo sa ating classroom and I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone and I will see you around. Bye!